Simbolo ng isang bansa ang watawat nito kaya malaking respeto ang ibinibigay dito. Marami ng beses na pag-usapan kung ano ang kasaysayan ng ating pambansang watawat. Pero paano nga ba ito ginagawa sa panahong ito? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Merymon Reyes. Tuwing Independence Day, isa sa mga sagisag na tinatanghal natin ay ang watawat ng Pilipinas. Pero ano nga ba ang kwento sa likod nito? Matitingkad na kulay pula at asul, mga lubid na pantali at mga kabinet na puno ng tela. Ito ang sumalubong sa atin nang sinilip natin ang isa sa pinakamatagal nang gumagawa ng watawat ng Pilipinas dito sa Santa Cruz, Manila. At dahil National Flag Day din ngayong May 28, mas ramdam nila ang kahalagahan ng pagbibigay respeto sa bansa gamit ang sagisag na ito. May ibang bansa pa tayo na kumukuha o bumibili din dito. Mula Luzon hanggang Mindanao po, meron kami sinusuplayan dyan. O meron po tayong mga Navy, Coast Guard, PNP po, estudyante, teacher. Sa World Health, dito rin po sila, ang World Health. Munisipyo, ganun po. 103 years nang gumagawa at nagpeprepara ng mga watawat ang New International Flag House. Si Don Pablo de Jesus Tan Gatue, na isang flag officer daw ng Katipunan ng mga alagad ni Bonifacio, ang founder nito. Siya rin daw ay nanilbihan bilang mason sa Knights of Rizal na pinaniniwala ang pinag-ugatan ng serbisyong inialay ng Flag House hanggang sa kasulukuyan. At nabigyan nga tayo ng pagkakataon na masilip ang mabusising proseso ng pagtatahi ng watawat ng Pilipinas. So dito, ginagawa yung pinaka-magic ng pagtahi, pagburda, hanggang sa mabuo yung pinaka-watawat ng Pilipinas. Gumagawa rin sila ng international flags, pwede rin mga sagisag ng kongregasyon, associations o mga grupo. Mula sa pag-stencil nga hanggang doon sa pagtatabas ng 3 stars in the sun natin, plus yung puting triangulo na makikita sa ating bandera, ipapasa naman ito para pagsamahin na ng kulay pula at kulay asul na tela. At pagkatapos niyan, doon na natin makikita ang kabuuan ng isang watawat ng Pilipinas. Chika naman ni Ate Erlinda na 3 dekada ng mananahi rito, halos 100 mahigit na ang kanilang ginagawang watawat ngayong taon. 10 silang resident mananahi. Abutin man daw sila ng gabi, ay hindi sila napapagod na gawin ang handcraft na ito. Maramihan kasi po kami. Nauubusan na po kami ng mga stock po sa dami ng customer. By order po yung mga ginagawa na namin. Ang mga telang ginagamit, nylon, cotton o satin. Nakadepende na lang ang presyo sa budget, sukat, pati kung indoor o outdoor ilalagay ang watawat. Hindi rin basta-basta ang paggawa ng watawat dahil dumadaan para ito sa testing at certification mula sa National Historical Commission. Sinisilip nito ang purity, endurance at kalidad ng tela. Pati ang kulay nito ay sinusuri ng mabuti para maging accurate at naaayon sa official standards. Ayon kay First Lieutenant Oxiano Rex na bumiyahe pa mula sa Mindanao, hindi lang ang mga uniforme ang dapat magbigay-pugay sa watawat, kundi ang kahit na sinong Pilipino sa isip, dugo o puso. It symbolizes all. For what we are now, the Philippines is all, and what we are now, the Army, we are representing. Pag sinabing Pilipino, matik na Philippine flag agad yung kailangan may isip natin. Sa bawat watawat na kanilang ginagawa, isinasapuso raw nila ang ating pagiging Pilipino. Kaya kung mayroon kayong mga watawat ng Pinas sa inyong tahanan, ingatan po ito at pahalagahan. Mobile Journal Merymon Reyes po, hatid ang muka ng balita. Pag-usapan pa natin ang paggawa ng ating pambansang watawat kasama si Mobile Journal Merymon Reyes. Merymon, mabuhay! Mabuhay. May dala kang Philippine flag. Okay, interesting na nalaman natin, kinakailangan palang dumaan sa certification ang paggawa ng ating watawat. Bakit ito ginagawa at kapag hindi ka sumunod, ano ang parusa? Well, ako first time ko rin na natutunan yun. Oo. Pero unang-una sa lahat, kasi merong standards na sinusunod. So meron tayo Republic Act 8491. Ito yung Flag and Heraldic Code ng Pilipinas. Nakalagay kasi doon yung specifications ng dimension, yung sukat mismo, yung haba, yung lapad, even yung linya, yung sukat ng triangle mismo sa watawat, may specifications yun. Even yung colorway na kailangang sundin, may specifications yun na dapat sundin. At kapag hindi naman kasi nasunod yun, may mga prohibited acts tayo dito, kung paano muna hinahandle, paano nire-replace ang mga ito. At kapag hindi ito nasunod, chances are, imprisonment, meron. Kulong. Imprisonment, Oo. lalong-lalo na kung may dito mga private entities na
nagva-violate ng batas na to. Meron ding penalties, may fines 5,000 to 20,000, pwede ring both. And nasilip din natin na yung nag-check din ng quality, lahat na nang may kinalaman sa paggawa ng watawat, ito yung Industrial Technology Development Institute or ITDI or yung Philippine Textile Research Institute ng DOST. So sila, more likely together with NHC, sila yung nagbabantay, nagmamasid sa lahat ng nagbebenta o gumagawa ng Ayun, kaugnay nga nung susunod na tanong ko sa iyo, may mga accredited lamang ba na pwedeng gumawa ng ating mga watawat? Supposedly meron. Kasi una, it's also a business. So may DTI permits na kailangan nilang may pasa yung sarili nila. Kasama doon yung pagsilip nga sa kalidad ng kanilang mga fabrics na ginagamit. Ano ba yung minamarket nila? And paano ba nila ito ipoproduce? So, supposedly meron. Yun nga lang, hindi raw maiiwasan kasi yung presence ng hindi credited kung saan ka man bumiling school supplies or sa mga lansangan, sa kalye, may mabibili. Pero kung respeto source, ang and patronage, pinaka-source. kailangan as much as possible dun sa credited talaga. Okay, may umu-order ng ating bandila, ang ating watawat mula ibang bansa, Yes. mula Luzon, Visayas, Mindanao, meron din. So, kamusta naman ang negosyo ng paggawa ng watawat? Mukhang thriving, ha? Yes, Pops Oo. J. Pero tinanong din natin, ngayon kasi peak season, Oo. May hanggang June 12 or even Marami until umorder. June 30, marami talaga. Okay. Pero pag natapos ba yung season na to, namamatay ba yung business nila? Hindi raw. Tuloy-tuloy raw. Kasi nakalagay din sa batas natin na pagka nagkaroon ng signs of wear and tear itong watawat, pinapalitan siya dapat agad. And meron tayong ceremonial burning na ginagawa sa proper disposal ng mga watawat na yun. So, yung tuloy-tuloy luma lang siya. at hindi nagagamitan, kinakailangan properly. Sunugin. Meron, may solemn burning na dispose. ginagawa doon para maging tama. So, kahit kaunting wear and tear lang siya for the sake of the Palitan na. integrity, kailangan palitan. So, Okay. tuloy-tuloy siya. Okay, lastly, Marymon, ano ang marerekomenda mong selebrasyon o paraan ng pagdiriwang sa Flag Day bukas? Yes. May bandera tayo ngayon Yes, dito. meron. Yung iba nilalagay sa sasakyan Yes, Oo. pero dapat i-check muna kung ano ba yung tamang pamamaraan ng pag-handle. Oo. Pero kino-commemorate kasi natin yung pagsagisag nito dati sa Cavite nung nanalo nga yung Philippine Revolutionary Army against the Spaniards. Ito Oo. nilid ito ni Emilio Aguinaldo. Pero for me, for tomorrow, number one, immerse yourself in history. Know your facts, know your research. Magbasa ng mabuti kasi hindi lang basta-basta sinabi natin National Flag Day, tungkol lang sa watawat. Wawagayway mo lang na gano'n. Yes, Hindi mo Pops J. naman Alamin alam natin ang na background. lahat. Those things would make us learn more on the essence of being a Filipino. Lahat lang yun. Immerse yourself, read, try to visit historical sites kung kaya, and anything that would promote Filipino, kung ano ba tayo. Alright, mabuhay ang Pilipinas. Okay, maraming salamat, Mobile Journal Marymon Reyes.